Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday evening service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At muli tayo ho ay nagagalak sa Diyos sa biyaya niya. And as the Bible said, this is the day that the Lord had made, and we will rejoice and be glad in it.
At isang napakagandang pagmumula ng ating kagalakan ay ang katotohanan ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay muli. And as we have said this morning, anuman ang ating kalalagayan ngayon, even sa gitna ng pandemyang ito, ay hindi pa rin nawawala ang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano na si Jesus ay nabuhay muli. At meron tayong sapat, buhay na pag-asa at tunay na pag-asa at pagmumulan ng atin hong kagalakan at kaaliwan. And also, we would like to welcome ang atin hong mga kapatid at kaibigan na nakatunghay sa live stream po natin. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang providensya ng teknolohiya. Though ito ho ay hindi pampalit, kundi pansamantala, and Lord willing, hindi pansamantagal para ho sa atin hong present crisis. So nawa, we are praying sa Panginoon na sa lalo madaling panahon ay dumating na ho ang pagkakataon na tayo ay makapagsama-samang malaya. If not, sa lalong madaling panahon, bumalik na ang ating Panginoong Jesus at tayo ay kunin at matipon ng lahat sa Kanya magpakailanman. And that is so much the better. So much the better. At ngayon ho ay bago tayo dumako sa atin hong paghahanda sa pagsamba, ilan ho munang mga announcements. As we have said this morning, this May is JCBC's anniversary month. At sa pagdating ho ng May 23 ay pagdiriwang ho natin, that will be our anniversary Sunday, pagdiriwang ho ng JCBC ang ika-11 taon ng katapatan ng Panginoon sa buhay ho ng lokal na iglesyang ito. At salamat sa Panginoon, sa gitna ng pandemya ay nagpapatuloy ho ang atin hong gawain. Though we will not be able to do yun hong ating mga regular na ginagawa tuwing hong ating anibersaryo, pero sa biyaya ng Diyos ay meron pa rin ho tayong mga inihahanda na mga hakbang upang tayo ho ay still in a sense makapagdiwang. And also hindi ho natin gagamitin pa rin natin yung oportunidad nung maipag-imbita yung okasyon. At meron akong ilang mga kapatiran nagbibigay ng ideas, suggestions para ho dito na kahit ho online ay tayo ho ay makapag-imbita at ating ho mga kaibigan, kamag-anakan, mahal sa buhay ay makapakinig lalo na ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. So pag-pray ho natin yan. And also, ang ating mga kapatiran din ay ating pinapaalalahanan sa ating mga new normal na gawain. And tuwing Wednesday and Friday, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, Time in the Word, 6 p.m. And also our online prayer meeting, 7:10 p.m. ho ng Biyernes. At inaasahan ho ang mga kapatiran na maging kabahagi po ng gawain na yon. Kailangan natin ang pananalangin sa Panginoon. Also, pag-pray ho natin ang ating mga misyonaryong sinusuportahan. We have 3 na mga manggagawa sa lugar ng Rizal, Brother Joel Cristobal, sa lugar ng La Union, Brother Lester John Abelia, na nagpapagaling din sa kanyang operasyon sa ulo, and also si Brother Cunard Lloyd Aviva sa Thailand. So patuloy ho natin kung ilapit sila sa Panginoon. And I would like to encourage ang ating mga kapatiran. Yes, nasa pandemya tayo. Yes, mahirap ang ating kalagayan. Pero yes, kalooban pa rin ng Panginoon na tayo ay tumuwang sa ating mga kamanggagawa as we have seen kanina sa pag-aaral sa Book of Philippians kung paanong pinuri at kinagalak ni Apostol Pablo, kung paanong ang mga Kristiyano sa Philippi ay nakipag-partner sa kanya in the work of the gospel ministry. So that is a very, very good thing. So gusto ko ipaalala ho sa ating mga kapatiran na ating special offering ho dito ay pumupunta sa ating missions giving at pagsuporta sa ating mga kamanggagawa ho na yan. Okay, so yun ho ang ating ilang mga paalala. At nawa tayo ho ay maging excited, looking forward. At kung meron ho kayong mga ideas sa tingin nyo ho na makakatulong sa atin hong parating na ika-11 taong anibersaryo, ay atin hong hinihilingan ang bawat isa na sana ho ay ipagbigay alam nyo ho sa akin. So this is a very unique na kalagayan ho natin. Last year, we were caught almost by surprise. Nakaplano tayo sana sa medyo malaki-laking selebrasyon kay 10 taon, pero hindi niloob ng Panginoon, and we are now on the 11th year anniversary. And also, ganun din. So, yung ating mga usual na ginagawa pag summer, yung ating church outing, yung ating youth camp, yung mga yan ay
again ay napandemya ba? Ano ho? Pero muli, tayo patuloy nagpapasalamat sa Diyos ng ating gawain ay tuloy-tuloy. Okay, with that, ay tayo ho ay dadako sa paghahanda sa pagsamba. Ito ay isang personal, mataimtim at tahimik na pananalangin, paghingi ng tulong at pagsasaliksik ng Diyos sa atin. At upang tayo ho ay makasamba ng tunay sa ating Panginoon. Tayo ho ay dumako sa pananalangin. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, kami ay sa iyo'y humihingi ng gabay, tulong at biyaya. Tunay, Panginoon, hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, ay parang pawang walang kabuluhan. Kung gagawin namin ito sa lakas ng aming laman, Panginoon, ito'y hindi magiging katanggap-tanggap na pagsamba. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong tulong, ang iyong biyaya. Ama, salamat po. Salamat po sapagkat ikaw ay nahabag sa amin. Ikaw ay nagmahal sa amin. At ikaw ay nagbigay ng tagapagligtas para sa amin. Naming niluluwalhati at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. At kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, O Diyos, hindi mo lamang kami iniligtas ng iyong biyaya, kundi Panginoon, ikaw ay nagsimula ng isang mabuting gawa at tuloy-tuloy kang gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Oh please, Panginoon, help us na lalo pang sumagana sa aming gawain ng kabanalan. Lalo pang maging masipag at mapagbantay sa aming mga personal na pagpapakabanal at pagtatapat at paglilingkod sa iyo. At ngayong Panginoon na ito na nakaharap ang iyong iglesia sa lugar na ito sa 11 taong pagdiriwang ng iyong katapatan. O nawa, Panginoon, maging sa gitna ng pandemya, ay masumpungan mo kami na patuloy na may uhaw at gutom sa iyo. Panginoon, naming inihiling na ikaw po ang patuloy na gumawa sa aming kalagitnaan, magturo sa amin, magbago sa amin. At aming naanyayahan din ang iyong pagsasaliksik sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga gawa, kaisipan, o maging mga salita, anumang mga kasalanan, anumang mga paglabag sa iyong kabanalan. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. At nawa, O Diyos, sa aming mga gagawin ngayon ay tunay maluwalhati ka. Sa aming pag-aawitan ay maitaas ka. Sa aming pananalangin ay mabigyan ka ng kaluguran. Sa aming pagkakaloob, Panginoon, ay ikaw ay tunay na maparangalan ng mga bagay din na iyong pinagkaloob sa amin. At sa aming pakikinig ng iyong salita, kami masumpungan at tunay na nagpapailalim sa iyong kadiyusan. Panginoon, ikaw po ang makakagawa nito sa amin. Muli, hiwalay sa iyong biyaya, wala kaming magagawa. Kaya lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling. At ito ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. I will sing words.
25. Mga nakasunong buong out. Psalms 104, verse 25. Saan yung mga Bible? Okay. Are you there? 104, verse 25. Read that. So is a great and wide sea, Wherein are things great and honorable, both small and great peace. There go the ships, there is that Leviathan, whom thou hast made to play therein. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season, that thou givest them a gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his works. He looketh on the earth, and it trembleth. He toucheth the hills, and they smoke. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to God while I have my being. My meditation upon him shall receive. I will be glad in the Lord. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise thee, the Lord. Pagpalain ng Diyos, ang kanyang masalita, mga kapatid, tayo rin sa dating manalangin. Aming mga masalamit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, napakabuti mo po, Panginoon. Hinihig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming kalagayan at aming mga kasalanan. At ikaw, Panginoon, ay nagpadala, Panginoon, dalawang ligtas, Panginoon, ng iyong anak na Panginoon Hesus Kristo. Tunay ka ng Diyos, na napakabuti ng iyong mga plano, Panginoon. At ito'y ginanap ng aming Panginoon Hesus Kristo, Panginoon, ng luparan at sila namatay, hindi at hindi mabuhay sila ng araw. Upang kami, Panginoon, ang kalabon ng tiyak ng tunay ng ligtasan. Doon ang pasalamat ng Panginoon Hesus. Na hindi namin kaya mabuhin, Panginoon, ng pag-ibig sa amin. Ngunit talaga Diyos, kami ay umaasa sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa ayon po sa iyong mga salita, Panginoon. Natatatakan namin, Panginoon. Ama, sa gabi ito, Panginoon. Dahil po ang iyong mga anak, Panginoon, at sa puso malapit sa iyong bigay. At lubos, Panginoon, ang pagpasalamat sa iyong pagbinan, Panginoon. Sa iyong pagbibigay, Panginoon, na lahat na aming mga pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw. Tunay ka ng Diyos na iyong pinagdalo sa amin, Panginoon, ay sapat, Panginoon, upang kami magdalo, makapagpagin, lugan, makakamot, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng Panginoon. At ngayon, Panginoon, namin nilalapit ng aming mga sarili, Panginoon, sa iyo. Tulungan kami, gawain kami, natawa kami, patawagin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga kasalanan na nagawa, Panginoon, lalo sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Ngayon, tulungan kami na mabuhay ng isulot ko sa iyong kalooban, Panginoon, sa mga ikaw, Panginoon. Gawa ang Diyos, kami, Panginoon,
katotohanan. Ama, kagalan pa ang aming kaalaman, Panginoon, patungkol po sa iyo. Bigyan mo kami ng katulungan ng Diyos. Bigyan mo kami ng mataas na po. Upang kami, Panginoon, ay mapatahagi ko na ibang pili ko, Panginoon, sa iyo. Na hindi ba ako, Panginoon, na iyo sa iyo. O Panginoon, salamat sa Iglesia ko, na iyong pinagat, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat dito, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, sa pastor, para pagdito sa Lord, patuloy na nagsalisip, Panginoon, at tutupalan ng Diyos upang mapapul sa iyong mga anak, Panginoon, sa Iglesia ko. Amado mo si Panginoon. Diyos yan si Padre, Panginoon, sa pag-aaral ng salita. Doon din po kami, Panginoon. Marami at init, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, at kapatid. Bawat may gawain, Panginoon. Gawain, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay matuto. Makaalam, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan po, Panginoon, ang pamilya po, Lord po. Mga bahay, kailangan po. Marami po, Panginoon, ang ministry, Panginoon, na kaya po ginagawa po. Gawaan po ng Diyos po yung gamit po. Live stream po. Para sa panahon ngayon, Panginoon, ang panding na nagawa rin, Panginoon, mga salita na nakahayag sa bawat tao ng Pilipinas. Salamat po kayo, Diyos, sa mga pagbibilang. Natawa, Panginoon, patuloy mo yung bayan. Tulungan sa aming paglalat ng gabi, Panginoon. Mamasang pag-usahan ng mga Diyos sa aming mga isipan. Buksan po, Panginoon, ang aming isipan ng Diyos. Kung hindi pa rin wala natin. Ang mahal mo yung Panginoon ng aming salita. Ngayon, magkakapin, Panginoon. Ngayon, Ama, tuloy ko ng gawin. Gawa, ano po ang gagawin mo ng mga pag-aawit natin, mga pag-aawit, mga pag-inig mo sa lahat, Panginoon. Kaya mauwi sila ng mga lahat na papuri ka sa salamat. At ikaw sa mga taas, sa pangalan ng Kristo Jesus, sa pangasawa ko lang. Amen. Dahil po sa ngalan
kapatid, tumapunta tayo sa ating Tagalog. Amen. Kaya Corinthians chapter 9, verse 6. Balik, gawin mo natin sa kapatid. Ready po kayo? Ready to read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Maraming Diyos na sa langit, ang mga po ay pinupuri ng pagkakalamat. Yung naging ang pangalan ng Panginoon, po'y namaharap ko ito ng ligaya, ang mga po ay aba, awa ko sa inyo. Tuwan ay kami, sa magiging pangawalo, ito po ang may taas, ito po ang biyang pagpuri at tihan, ang gawin ng gabi sa ating ilawitan, ang pagkakalo, yung Panginoon sa magiging salita. Ang sa aking Ama, na tulungan ko ang tunay, Lord, kailangan ng lakas, kailangan ng magagawa, kailangan ng lumakas. Ito ang Panginoon, salamat po sa Panginoon sa Kristo, sa aming palatandaan at ang ginagawa ko sa inyo. Nakapapakain niya, ang pagbiyaya ng ligtasan ng loob ng ito, na tunay, na alam namin na lahat ng ito ay tunay ng Panginoon. Ito po ang plano, Lord, alam namin, ang salita, na lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay yung ginagawa para sa Panginoon, ay ito yung pagwalatiran at kapurihan. Kaya mga humingi po kami ng tawad sa mga kasalanan, nagawa sa inyong harapan ng buong tawad. Tunay sa araw na kamuha ay nakikita namin, Panginoon, ang pinagkasalanan sa aming sarili, aming katawan na nakakalat. Tulungan niyo po kami, Ama, gawa, mamuri kami ng pagkakalaan ng harapan. Hindi na namin kalulatian, aming sarili, Panginoon, kawalo mabigyan na namin ng magalang ang tutulungan po kami. Salamat din po Panginoon ulit sa salita, hindi kami magmagalo tunay na aming salita kami ng panggalihan. Tulad ako na yan, kami ng salita ng buhay, ngayon, kabanalan sa tulungan po kami mga pastor, Brother Paul, magaling po siya, po ay mangalang ng gabi, Lord, po kami bumabay. Bigay ng wisdom at lakas hindi po siya pag-aalaman ng mga hindi po siya kalipagin. So di po tayo makakalungan hindi po may taas mga biyaya na alam po yung natin sa inyo lalo ng ayong lakas kayo mula ito sa natanggap pagkain binumido may mga buhay ng maawa. Dapat muli yung pamitaas ng gabi, upang mawala natin ang dalayan ng mga kapatid, mga problema, pagkat mga kapatid namin. Palagi Panginoon, kami po hindi talaga ito. Ito kami sa lugar, ito na kami Panginoon sa Espiritu natin. Sana Panginoon yung nabigay ng comfort, bawat isa. Uli salamat Ama. Sa mga dalangin, pahalang mo yung lutong na anak, ang Panginoon Kristo. Everyone is forward. Looking right at the cross. Amen. Amen.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa ho sa mga distinct na impressions na naalala ko ho nung kami ay unang dumako sa Amerika, at karamihan ng aming panahon ay ginugol sa East Coast. At madalas na bibigyan pansin ang West Coast, na doon ang California. At doon sa bahaging yun ng Amerika, nandun ang maraming Asyano at nandun ang maraming Pilipino. At hindi na kakaiba ang makakita ng kapwa Pilipino. Hi, hello. Pero sa bandang East Coast, kung saan madalang ang mga Asyano at madalang ang mga Pilipino, nung time na yon, I believe so, ganun pa rin ngayon, ay kapag nakakita ka ng kapwa Pilipino, oy, ay, hello, kamusta, taga saan kayo? Ganun ba? At madalas ay nabubuo ang pakikipagkaibigan. It's good na makakaroon ng mga tao na meron tayong commonality or pagkakapareho. Napapalagay ang ating kalooban kapag parehong Pilipino, lalo na kung magkababayan pa dito sa Pilipinas. At ganoon din naman ho mga kapatid, pagdating sa pananampalatayang Kristiyano. Kapag kapareho mo ng pananampalataya, kapag kapareho mo ng paniniwala sa salita ng Panginoon ay sa biyaya at ng Diyos, handon yung biyaya na kapalagayan mo ng kalooban at nahandoon ang pagbibigay ng kagalakan at ng kalakasan. Alam ho natin ito sapagkat tayo bilang mga nilalang ng Panginoon ay nilalang niya tayo bilang tinatawag na social beings. Hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa at hindi lamang yun sa tao in general ay inilalang tayo ng Panginoon na merong pakikisalamuha. At ito ay isang napaka-wise na bagay. Ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, "Two are better than one, because they have a good reward for their labor." Siyempre, pag dalawa ang nagtrabaho, mas marami ang nagagawa. "For if they fall, the one will lift him up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath no other to help him up." Pag siya'y nadadapa, nahulog, napilayan, walang tutulong sa kanya. Ngunit kung siya'y dalawa, ay merong aagapay sa kanya, lalo na kung nahulog sa bangin. Sino ang mag-aangat sa iyo? Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Kung napakalamig ng panahon, kung kayo ay dalawa, tagtabi, pwedeng magbigay ng init sa isa't isa. Ngunit kung ikaw ay nag-iisa, ikaw ay baka mapahamak sa lamig. "If one prevail against him, two shall withstand him. And threefold cord is not quickly broken." So again, kung merong kalaban at madali kang magagapi dahil nag-iisa ka, kung dalawa kayo ay maaaring mapagtagumpayan nyo yung kalaban. At lahat ng ito, ang pinupunto is, two is better than one. Mas mainam na merong kasama. At kaya ho natin binuksan ang atin pag-aaral ngayong gabi sa puntong ito, sapagkat gayon din ang katotohanan pagdating sa ministeryo. Isang mahalagang katotohanan na nandoon ang importansya at kagandahan na meron tayong mga mabuti at pinagkakatiwalaang kasama, kaibigan, kapatiran, kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. At ito yung makikita na natin sa mga huling parte ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, na kung saan ninanasan niya ang mga companions, mga godly companions na kanyang makasama sa bandang dulo na ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. So with that, nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verse 9. 2 Timothy chapter 4 verse 9. At babasahin natin hanggang matapos ang 2 Timothy chapter 4, pero hindi ho natin matatalakay ang lahat ng mga talatang ito ngayong gabi. 1 Timothy chapter 4 verse 9. At ayan yung basahin ko ho at pakasudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos.
Do thy diligence to come shortly unto me. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee, for he is profitable for me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the book, but especially the parchments. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left in Miletus sick. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, tunay namamangha kami sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. At kagaya nga po ng amin na pag-aralan kanina, namamangha kami na hindi mo lamang kami iniligtas, kundi ang iyong biyaya, ikaw, O Diyos, ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay upang kami ay banalin. At narito pa, Panginoon, ang isang kamanghamanghang bagay na ikaw ay nagdisenyo ng aming mga buhay na kung saan kalooban mo at mabuti para sa amin na merong mga kasama at makakatuwang habang sa aming paglalakad at paglilingkod sa buhay pananampalataya. O Panginoon, nawa, ikaw ang kumilos upang masumpungan namin ang mga taong kagaya ni Pablo, mga taong makakasuporta at makakatulong sa kanyang pananampalataya. At gayon din, Panginoon, kami rin nawa mismo ay gamitin mo at hubugin mo upang maging katuwang sa pananampalataya ng iba. Panginoon, tulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng liwanag at ng karunungan. Liban na ikaw ang kumilos at magturo, lahat ng ito ay pawang magiging walang kabuluhan. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. One of the great means of grace in the life of the believer is to have companions in their journey of the Christian life and ministry. Isa sa mga dakilang daluyan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ay ang pagkakaroon ng mga kasama sa lakbayin ng buhay Kristiyano at paglilingkod or ministeryo. At kagaya ho nung ating nabasa sa huling bahagi na ito ng huling sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay nabanggit ang ilang mga, ang maraming mga pangalan. At sisimulan natin ang pag-aaral sa isang request na kung saan nire-request ni Apostol Pablo na si Timothy ay dagliang pumunta sa kanya. 3 punto ho ang ating pag-aaralan at ngayong gabi ay isa lamang ang ating matatalakay. Una, a request to come quickly. A request to come quickly. Pangalawa, a request to bring the necessities. A request to bring the necessities. And then pangatlo, a warning against somebody. A warning against somebody. Isang request na dumako ng mabilis.
Isang request na dalhin ang mga pangangailangan at then isang babala laban sa isang tao. So tingnan natin ang unang punto, a request to come quickly. Verse 9, and then makikita rin ho natin ito sa verse 21. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, do thy diligence to come shortly unto me. And then sa verse 21, almost saying the same thing, ang sabi niya, do thy diligence to come before winter. Pero lahat ng ito, nais ko lang mapaalala sa atin, ito'y sinabi ni Pablo pagkatapos niyang saysayin ang great, sabi nga ng iba, is the swan song of the Apostle Paul, na kung saan ang sabi niya sa verse number 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Napag-aralan ho natin ito na si Apostol Pablo, he is not in denial ng kamatayan. Si Apostol Pablo ay nakaharap sa kamatayan, ngunit siya'y nakaharap sa kamatayan at nandoon ang realidad ng presensya ng Panginoon, nandoon ang realidad ng kanyang naging buhay ng paglilingkod kay Kristo, at sa harap ng kamatayan, inaasam niya ang realidad ng gantimpala ng Panginoon. So makikita ho natin na si Apostol Pablo actually dito ay hindi depressed or discouraged dahil palapit na ang kanyang kamatayan. Hindi ganon ang kanyang kalagayan. Pero in a sense, makikita rin ho natin na si Apostol Pablo ay isang tao pa din na kailangan niya at gusto niya na makasama ang mga taong mahalaga sa kanya, na nagbibigay kagalakan sa kanya, na nagbibigay ng kalakasan sa kanya sa pagharap sa napakatinding kalagayan na ito. Therefore, he is requesting ang isa sa pinakamalapit sa kanyang puso, ang kanyang anak sa pananampalataya, na sa maraming panahon at pagkakataon ay nakasama niya sa paglilingkod, walang iba kung hindi itong si Timoteo. Ang sabi ni Pablo sa verse 9, do thy diligence to come shortly unto me. That word, do thy diligence, is just one Greek word, at yung word na yon is the word spoudazo. At kung inyong naaalala yung ating pag-aaral sa second chapter nitong 2 Timothy, ito'y pamilyar because this is the same exact Greek word na sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. And that word study is also the Greek word spoudazo. Nang ibig sabihin is to be earnest, to make effort, to endeavor, at hindi lamang magsumikap kung hindi magdumali. Kalakip nito yung pagsusumikap, hindi lang yung pagbibigay ng buong lakas, kung hindi paggawa nito ng may mabilis na paggawa. So do thy diligence. Nire-request ni Pablo na mabilis. Nagre-request si Pablo na make effort, na ikaw ay dumako sa akin kung saan ako naroroon ng mabilis, shortly or quickly. Ninanasa ni Apostol Pablo na si Timothy ay makasama niya sa mga huling panahon na ito. Alam niya na ang kanyang kamatayan ay palapit na. At kagaya ng sinabi ho natin, gusto niyang makasama ang mga importanteng tao at mahalagang tao sa kanyang buhay. And no doubt, hindi lang ito para sa mga emosyonal na sandali. Higit sa malamang ay nandoon ang paghahabilin ni Apostol Pablo. Again, nandun sa kanyang sulat, nandun ang mga paalala, mga encouragements na sa kanyang sinasabi kay Timothy. At higit sa malamang nung sila'y muling nagkita, ay ganoon din ang ginawa ni Pablo, pero kalakip din noon ang kasiglahan at ang kagalakan na kasama ng mga kapailing niya ang kamanggagawa na ito. Well, meron na ho tayong preview nito sa ating nakaraang pinag-aralan sa chapter 1. Tignan lang ho natin sa chapter 1 ng 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 2, alam ho natin na napakalapit sa puso ni Pablo itong si Timoteo.
Sabi niya sa verse 2, to Timothy, my dearly beloved son. And we know na hindi anak sa laman ni Pablo si Timothy, higit sa malamang siya ay anak sa pananampalataya, my beloved son in the faith. Sa verse number 4, ang sabi ni Pablo, greatly desiring to see thee. So naahandon na yung kanyang pagnanasa na makita niya si Timothy. And why so? Being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. Isang matinding kagalakan, pinagmumulan ng katuwaan ng lingkod ng Panginoon na ito na malapit na sa kanyang kamatayan, ay kagalakan niyang makita ang batang manggagawa na ito na kung saan nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang yun, ang sabi niya, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that indeed also. Oh, Timothy, gusto kitang makita. Oh, Timothy, kapag naaalala ko yung pananampalataya, yung walang daya at masigasig na pananampalataya, ako'y napupuno ng kagalakan. Gusto kitang makita, Timothy. And again, for us to be reminded, si Pablo ay wala sa isang hotel sa panahong ito. Siya ay nasa isang Romanong kulungan at naghihintay ng kanyang sintensya ng kamatayan. At nais niya na makasama at makita muli ang kanyang kamanggagawa at anak sa pananampalataya na ito. Yes, nakita natin na si Pablo ay isang matapat na lingkod ng Panginoon hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. At hindi niya ikinakaila ang kalapitan na ng kanyang kamatayan. Pero as we have said kanina, makikita pa rin natin dito na yes, siya'y apostol. At oo, siya'y lalaki ng pananampalataya. Pero oo, siya'y tao pa din. At ang gusto ko lang puntuhin dito ay sapagkat tila baga merong maling imahe sa kaisipan ng iba na pag malakas ang pananampalataya mo, lagi ka na lang nakangiti. Pag malakas ang pananampalataya mo, lagi ka na lang masaya. Hindi ho ganon ang pananampalatayang Kristiyano. At makikita ho natin dito na ang Diyos at si Apostol Pablo na sa kanyang katapatan at pananampalataya, alam niya na ginagamit ng Diyos ang mga taong ito upang magdagdag ng kagalakan sa kanya. Kailangan niya ang ministeryo ng ibang mananampalataya. So nawa makita ho natin at atin hong bitawan na yung kaisipan ng pagiging kung merong Superman, yung iba ang tingin sa sarili ay super Christian. Na hindi naapektuhan, na hindi naapektuhan ng mga pangyayari. As we have said, ang Kristiyano ay nalulungkot din, umiiyak din, dumadaan sa libis ng lilim ng kamatayan. Pero ang lamang natin ay kasama natin ang ating Panginoon. So muli, nandito ang kalagayan ni Pablo. Hindi actually ito kahinaan, kundi kasama sa ating pagiging tao. Kung paano tayo ginawa ng Diyos, tayo ginawa bilang mga tao na merong relasyon. We are social being, may pakikisama sa iba at kailangan natin ito lalo na sa kalagayan ho ni Apostol Pablo. Gusto ko lang hong magbigay ng encouragement at hamon sa puntong ito. At yes, in a sense, naranasan nating mabukod nitong panahon ng pandemya. Hindi tayo masyadong makalabas. At maaaring yung iba ay na hindi man lang mamalaya na sila ay namuhay na sa loob ng isang bula in their own bubble. At wala na silang pakisalamuha sa ibang Kristiyano. Salamat sa Panginoon, merong teknolohiya, pwedeng mag-video call, pwedeng mag-voice call, at napakadali na ng connectivity. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya at pinili mong i-seclude ang iyong sarili mula sa ibang Kristiyano, you're doing it to your own hurt. Ginagawa mo ito sa iyong sarili at hindi ito para sa pakinabangan, kung hindi ito ay sa iyong kalugihan.
kailangan natin at mabuting bagay na meron tayong mga kapatiran na nakakasama, na nagpapalakas. At sabi nga ho ni Haring Solomon, kung ikaw ay nadapa, merong magbabangon. Kung ikaw ay mahulog, merong mag-aangat. At kung ikaw ay nilalamig, merong magpapainit. Two is better than one. Timothy, bilisan mo. Bilisan mo. Kaya nga ho, isa sa mga napakamatitinding kung maipag-pray natin ang mga pastor. Bakit ho? Well, usually sa mga kapastoran ay merong pinupuntahang mga conferences. At yung conferences na yun, isa sa mga partikular na habol ay makasama ang mga kamanggagawa. Pero hindi nangyari yun ngayon. Mga virtual conferences ang nangyayari. At hindi lang yun, so yung isa sa pinagmumulan ng kalakasan ay wala, pero yung bigat ng ministeryo ay mas tumindi dahil sa present na pandemya. So muli ay atin hong patuloy na ipanalangin ang ating hong mga kamanggagawa sa ganitong kalagayan. Now, nandun yung request ni Pablo, Timothy, madali, mabilis, mag-make effort ka, bilisan mo. At actually, sabi pa nga sa verse number 21 ng chapter 4, ang sabi, do thy diligence to come before winter. May isa sa pinapadala ni Pablo kay Timothy, makikita natin yung susunod, sa mga necessity ay yung cloak or yung balabal, at parating na kasi ang taglamig at nandun sa kulungan si Pablo at magiging napakalamig. Kung kaya't kinakailangan na daglian ni Timothy ang pagpunta sa kanya. At meron pang isang rason, hindi lang dahil gusto makita ni Pablo at ma-encourage ni Pablo at mapuno siya ng kagalakan sa pagdating ng kanyang kamanggagawa at anak na sa pananampalataya na si Timoteo, meron pang isang rason. Meron ng iwan. At nagkakaisa ang karamihan ng mga commentaries patungkol dito at higit sa malamang sa edad ni Apostol Pablo at sa kalagayan ni Apostol Pablo, ang maranasan na merong mang-iwan ay hindi isang magaang na bagay. Sa mga napakinggan ko ho ng mga pastor na matagal na sa ministeryo, halos nagkakaisa sila na isa sa pinakamasakit ay yung iwanan ka ng mga taong nakasama mo at natapat na naglingkod sa katabi mo at kasama mo sa pakikipaglaban sa pananampalataya, and then biglang mawawala. Sa verse number 10, isa sa mga rason kung bakit sinasabi ni Pablo, Timothy, bilisan mo. And you can just imagine yung bigat ng puso ng lingkod ng Panginoon. Ang sabi niya, for Demas has forsaken me. Iniwan ako ni Demas. And he gave the reason, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Isa sa mga binigay na rason na malinaw ni Apostol Pablo kung bakit niya nire-request ang dagli ang pagdating ni Timoteo ay dahil iniwan siya ni Demas. Di na siya masyadong kontento. Well, sino ho ba si Demas? Sa Philemon chapter 1 verse 23, mababasa ho natin ang pangalan ni Demas na ang sabi ho ni Apostol Pablo kay Philemon verse 23 and 24, therefore salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas or Luke, my fellow laborers. So si Demas ay hindi isang normal lang na miyembro sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ay hindi siya nagpapainit lang ng upuan, kung hindi isa siyang fellow laborer. And that word labor is to work to the point of exhaustion. At alam natin si Pablo sa maraming paraan ay lubhang naglingkod, at ang sabi niya, Demas is a fellow, kasama
sa matindi, malalim, mabigat at masigasig na paglilingkod sa ating Panginoon. He toiled with Apostle Paul. He worked hard with Apostle Paul. Siya'y natinding nagtrabaho, nagpagod, nagsakripisyo kasama ni Pablo at ng iba pang mga tagapanguna sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Labor is to work to the point of exhaustion, and yes, Demas was there. Nandun siya sa pagtatrabaho, nandun siya sa paggawa. Sa isa sa mga sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossae, ang minention niya ang pangalan ni Demas. Ang sabi niya sa Colossians 4 verse 14, "Luke, the beloved physician, and Demas greet you." So dito sa Colossians, so sinulat ni Pablo ang Colossians, which is also a prison epistle, na handun din si Demas. Nagmi-minister si Luke kay Pablo at nagmi-minister din si Demas kay Pablo at nahandun ang pagbati nila sa mga Kristiyano sa Colossae. No doubt, ang taong ito ay nagtrabaho at nagpakita ng matinding pagkatapatan sa mga panahon na kasama niya ang apostol. No doubt na sa kanyang pangangaral, pinangaral niya ang ebanghelyo ng matapat dahil kung hindi siya kasama ni Pablo. Tunay at higit sa malamang siya ay naglingkod sa mga mananampalataya kasama ni Pablo at ni Lucas. Siya ay bahagi ng mission team. Kasama nila sa maraming mga paglalakbay, kasama nila sa mga kagutuman at kabusugan, kasama nila sa kalamigan at kainitan, kagaya ng sinabi ni Pablo na kanyang mga karanasan. And no doubt, dumanas ng mga discomforts, dumanas ng mga pagsasakripisyo itong si Demas. At actually, pag sinukat natin, baka marami sa atin ang maluma kay Demas. Pero si Demas ay umalis. Nang iwan. For Demas had forsaken me. At binigay ni Pablo yung dahilan. Bakit umalis si Demas? Having loved this present world. Na kanyang minahal ang kasalukuyang sanlibutan na ito. Now, i-note lang muna, hindi lang si Demas ang umalis, kung hindi si Crescens pumunta sa Galatia at si Titus sa Dalmatia. Pero isang maliwanag na kalagaya o maliwanag na pag-identify ni Pablo, inihiwalay niya. Yes, umalis yung iba, pero yung iba ay umalis para magministeryo sa ibang mga lugar. Pero binigyang diin ni Apostol Pablo ang kakaibahan ng paglisan ni Demas. Siya'y lumisan dahil minamahal niya ang kasalukuyang sanlibutan. Si Demas na kasamang manggagawa ay hindi takot sa mga mahihirap na gawain sa ministeryo. Hindi yun ang rason. At maaari ang naging rason ay naging malinaw kay Demas na sa panahon na ito nakasama niya si Pablo na hindi lang sakripisyo ang maaaring mangyari. Hindi lang mahirap na trabaho ang maaari niyang harapin. Higit sa malamang, nakita ni Demas na pag siya'y nagpatuloy na kasama ni Apostol Pablo, andun ang panganib sa kanyang sariling buhay. Dahil itong si Pablo ay naghihintay na lamang ng sintensya para sa kanya. Maaaring sa mahirap na trabaho, walang problema. Sa sakripisyo, hindi umaayaw. Pero sa banta ng buhay, teka. Marami pa akong gustong gawin. Teka. Ayoko pa. Teka muna. Aalis ka lang muna. At higit sa malamang, ito ang larawan ni Demas.
Madalas na ipipinta itong si Demas bilang isang karnal at napakasamang manggagawa o kasama at siya ay namuhay na sa kasalanan. Pero wala tayong detalye na ganoon ang kanyang ginawa. Actually, magandang pinoint out ng isang komentary sa nagpunta si Demas sa Thessalonica. Anong meron sa Thessalonica? May church. Si Crescens nagpunta sa ibang lugar upang maglingkod doon. Nagpunta siya sa Galatia. Si Titus ay nagpunta sa Dalmatia para maglingkod doon. At higit sa malamang, si Demas ay umalis din at nagpunta sa Thessalonica, hindi para magbakasyon, kundi higit sa malamang naglingkod din siya sa church doon. Hindi malayo. Pero may komento si Pablo na napansin niya. Si Demas ay umalis dahil minamahal niya ang kasalukuyang sanlibutan na ito. Isang magandang comment ang ginawa ni John Calvin patungkol sa kay Demas. Ang sabi niya, "But we are not to suppose that he completely denied Christ and gave himself over again to ungodliness and allurements of the world." Wala tayong sapat na ebidensya para isipin na ikinailan niya na ang pananampalataya kay Kristo at nabuhay na siya sa makasalanang kaparaanan. Wala tayong ganong ebidensya. But only that he cared more for his own convenience and safety than for the life of Paul. He could not stay with Paul without involving himself in many troubles and vexations and a real risk to his life. Pag nagpatuloy ako sa tabi ni Pablo, baka mabitay din akong kasama niya. Trabaho, okay lang sa akin yun. Mabigat na trabaho, kasama mo ko dun. Pero kung delikado ang buhay, ayoko niyan. Punta ako dun, mas safe. Mas safe. Higit sa namang, ito ang kalagayan ni Demas. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Malamang may version si Demas, "For me to live is Christ and to die not yet." I don't want. Maaaring siya ay nahahaling sa success or position sa ministry. Again, nasa ministry pa rin, pero ayaw niyang mawala ito. Maaaring sa kanyang paglilingkod, sa pagsasakripisyo, ay nakakatamo siya ng appreciation ng mga tao, nakakarinig siya ng palakpak ng mga mananampalataya, natatapik ng iba ang kanyang balikat at maraming salamat, at yun ay natatanggap niya at natutuwa siya. Pero kung ang ibig sabihin ay mamamatay siya at mawawala ang lahat ng yun, sorry. Well, isang malaking hamon ito sa atin. Bakit ho? Kung tayo ay magiging tapat, marami siguro sa mga Kristiyano ngayon ay mas makaka-identify kay Demas. Willing magsakripisyo, willing gumawa at maglingkod. Pero pag pag-uusapan na ang buhay at kamatayan, doon ako sa safe. Maglilingkod pa rin, pero hanggang doon lang. Ito si Demas. Kailangan ho tayo mapaalalahanan ng katotohanan. Yes, hindi tayo inuutusan ng Biblia na hanapin ang kamatayan. Pero mapaalalahanan tayo ng katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, "For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better." It may be na masyado nang nalibang sa mga inaalok ng sanlibutan, sa comfort ng sanlibutan. Again, as I've said, hindi tayo sinasabihan na hanapin ang kamatayan. Pero ang presensya at feeling na kasama si Kristo ay mas higit na mas mainam sa pinaka-the best na pwedeng i-offer ng sanlibutan. Hindi ho ba magiging malaking tulong sa atin
na i-apply sa ating buhay ang sinabi ng salita ng Panginoon na kung tayo nga, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above and not on things on the earth. And it may be na sa kalagay ni Demas, his affections is on the things on the earth at hindi sa mga bagay na nasa itaas. So here is Demas ng iwan. And again, as we have said, meron ding ibang pang umalis. Si Crescens nagpunta sa Galatia, si Titus pumunta sa Dalmatia, at sila ay umalis para maglingkod sa mga iglesia o sa mga mananampalataya na naroroon or patuloy na ibahagi at ikalat ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let me just put in that note, a note there, na kung loobin ng Panginoon na kinailangan nating maghiwalay, nawa ay maghihiwalay tayo, hindi lang para sa kung ano-anong mga bagay sa sanlibutan dito, kung hindi dahil kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos at makakaluwalhati sa Diyos. Isang kagalakan ho ng inyong pastor at sigurado magiging kagalakan ng ating iglesia kung mula ho sa mga mananampalataya sa iglesyang ito ay tumawag ang Panginoon at magsugo ang Panginoon. I'm dreaming of a day na isang araw ihaharap natin sa ating iglesia ang isang pamilya na kung saan sila'y tinatawag ng Panginoon para maglingkod kay Kristo sa ibang lugar at dalhin ang ebanghelyo. At tayo'y mananalangin at susuporta sa kanila. Anong ganda, anong sarap kung yun ay mangyayari. So naroon si Crescens at si Titus, sila'y lumisan at pumunta sa ibang lugar para maglingkod. Pero narito ang isang kasama. Nakikita ho natin ng isang lalaki na kung saan napakatagal na naglingkod na kasama ni Apostol Pablo. Walang iba kung hindi si Luke. At ang sabi ni Pablo sa verse number 11, 2 Timothy chapter 4 verse 11, only Luke is with me. Higit sa malamang kasama niya ang apat na tao na ito, kasama niya si Luke, kasama niya si Crescens, kasama niya si Titus at si Demas. At umalis na si Demas dahil delikado sa buhay niya, umalis na si Crescens, si Titus para pumunta sa ibang mga lugar para magministeryo at ang naiwan ay si Luke. Only Luke is with me. Now, may tendency na makabasahin natin ito na tila baga disappointed si Pablo. Pambihira naman. Si Luke lang ang natira. Hindi ho ganun ang lengguwahe ni Pablo. He's just simply stating the fact na ang tanging naiwang kasama niya ay si Luke. At sino itong si Luke? Isang malaking bagay na ma-appreciate ho natin kay Luke, si Luke ay larawan ng isang matapat na kasama at lingkod sa iglesia at sa gawain at maging sa kamanggagawa. Sino ba si Luke? Si Luke ang writer ng Gospel of Luke. Si Luke ang sumulat ng Book of Acts. At si Luke ang isa sa mga pangunahin at madalas na kasama ni Apostol Pablo sa kanyang mga paglalakbay. Again, he is writing the Book of Acts. And take note, pag binasa niyo ulit ang Book of Acts mula sa kaligtasan na paglilingkod ni Pablo, tuwing sinusulat ng writer ng Book of Acts, we journeyed, we sailed, kami. Ibig sabihin kasama ni Pablo si Luke. At kagaya ho ng ating nabasa sa Colossians, puntahan lang natin ulit sa Colossians chapter 4 verse 14, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. So nahandun si Luke at si Demas at si Pablo ay nakakulong at sila'y nagmiministeryo pa rin kay Apostol Pablo. Sa Philippians 1 verse 24, Philemon chapter, verse 24, sabi ni Pablo, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborer. So Luke is also a fellow laborer. Hindi siya isang taong bystander lang at nanonood lang at nagtatala ng ginagawa ng mga apostol. Siya'y kasamang naglilingkod, siya'y kasamang naglalabor, siya'y kasamang gumagawa. At nabasa natin kanina sa Colossians 4 verse 14, he is the beloved physician. Isa siyang doktor. Isa siyang manggagamot.
Isa siyang manggagamot at ginamit niya higit sa malamang yung kanyang kakayahan upang manggamot para ipagministeryo sa iba. At higit sa malamang kaya siya tinawag na the beloved physician. Ang daming nagmamahal sa kanya sapagkat hindi lamang spiritual na tulong, kundi maging yung pisikal na tulong sa karamdaman ng mga tao ay ginagawa nitong si Luke. And most assuredly, kung merong pinakanakaranas ng kanyang pagtulong sa pisikal, ay walang iba kung hindi si Pablo. Alam natin ang mga karanasan ni Pablo, maraming mga panganib siyang pinagdaanan. Nabasa natin sa 2 Corinthians na kung saan siya ay hinagupit ng maraming beses, siya ay binato at napagkamalan ng patay, ilang beses siyang nakulong at maraming nagbabanta sa kanyang buhay, maraming pagkakataon dumaranas siya ng kagutuman at may mga pagkakataon na akala nila sila ay mamamatay na. So hindi malayo na ang katawan ni Apostol Pablo ay bugbog sa maraming mga gawain at sa maraming mga panganib na kanyang pinagdaanan at naranasan. At kung ang interpretasyon dun sa thorn in the flesh is a literal flesh infirmity or sakit sa laman, ay higit sa malamang kasama niya lagi si Luke para tulungan siya dito. So si Luke ay nanatili sa tabi ni Apostol Pablo and no doubt patuloy at tuloy-tuloy nagministeryo sa kanya maging sa kanyang pisikal na kalagayan. With that in our mind, nais ko lang pupuntahan natin at alalahanin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 25. Buksan po natin sandali. Sa Matthew 25, verse number 31. Matthew 25, verse number 31. Ano po ang sabi? When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto his right hand, those are the sheep, Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and ye gave me meat. Ako'y gutom at binigyan niyo ako ng pagkain. I was thirsty and ye gave me drink. I was a stranger and ye took me in. Naked and ye clothed me. I was sick and ye visited me. I was in prison and ye came unto me. Gutom, pinakain, uhaw, pinainom, walang matuluyan, pinatira, hubad, binigyan ng damit, may sakit, dinalaw, nasa kulungan, pinuntahan. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? Lord, kailan namin na ginawa ito sa iyo? When saw we thee stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Kailan ka namin dinalaw sa kulungan? Kailan ka namin nung may sakit ka dinalaw? Lord, kailan nangyari yun? Ang sabi ng Panginoon sa verse 40, And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, ye have done it unto me. Maaaring hindi natin nabasa na si Luke ay tumayo sa plaza at kung saan nangaral ng Ebanghelyo. And no doubt, ginawa niya yun. Ang madalas natin nababasa ay ang pangangaral ni Pedro, ang pangangaral ni Apostol Pablo, higit sa malamang sa konteksto natin ngayon, hindi siya tumatayo sa likuran ng pulpito. Pero si Luke ay isang lingkod na laging naririyan at gumagabay, umaalalay, tumutulong.
kung ginawa mo ito sa kapatiran, ginawa mo ito sa Panginoon. Gusto ko makita ho natin na ang ministeryo ni Luke ay maaaring hindi kasing prominente ng ministeryo ni Pablo. Pero ang paglilingkod niya ay hindi ibig sabihin second class kaysa kay Apostol Pablo. Maaaring meron tayong mga kapatiran ngayon. Oo, ang ministeryo nyo ay hindi pagtayo sa likuran ng pulpito. Ang ministeryo na kung saan nilagay kayo ng Panginoon, tinawag kayo ng Panginoon, binuksan sa inyo ng Panginoon, at binigyan kayo ng kaloob ng Panginoon para gawin yun, ay maaari sabihin natin mga tagong ministeryo. Hindi nakikita, hindi napapalakpakan, hindi napapansin. Pero ang ating Panginoon sa langit, panglawang lahat ng ito. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi siya hindi matuwid para kalimutan ang mga ginawang ito ng pag-ibig. Luke was with Paul and ministering to Paul. And in that sense, he was serving God. Ang pagmiministeryo ni Luke kay Pablo ay tunay na pagmiministeryo sa Panginoon. Now, ayoko naman ho na tayo ay sumobra sa kabilang banda. Gusto ko lang magbigay ng konting warning. Si Luke ay nagministeryo kay Pablo at ang pagmiministeryo na yon ni Luke kay Pablo ay paglilingkod sa Panginoon. Pero wag nating isipin na ang tanging ministeryo at paglilingkod sa Panginoon ay paglilingkod sa pastor. Meron, maaari hindi nila sinasabi, pero meron mga estilo ng pagpapastor na gusto mo maglingkod kay Lord, maglingkod ka sa pastor mo. Maging dakila kang alalay ng pastor. No. Pero wag niyo pagkamalian. Kung ang gawain at nahandoon ang opisina ng mga diakono at sila'y nahandoon sa posisyon na kung saan sila ang pangunahing makakatuwang ng manggagawa sa loob ng iglesia. At ito ay tunay na paglilingkod sa Diyos. So Luke was with Paul. And lastly, siguro dito ho tayo matatapos ngayong gabi. Meron pang sinabi si Pablo kay Timothy, Timothy, bilisan mo kasi iniwan ako ni Demas. At si Titus pumunta na rin sa Dalmatia, at si Crescens pumunta na rin sa Galatia, at si Luke lang ang kasama ko. Timothy, bilisan mo pumunta rito. At pagtungo mo, daanan mo ang isang tao. Isama mo na rin siya. Isama mo si Mark. Ang sabi ni Pablo sa verse 11, only Luke is with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Binigyan ng instruksyon ni Pablo si Timoteo na pag siya'y dumako na doon sa lugar kung nasan si Pablo, ay kanyang isama si Mark. At wala tong iba kung hindi si John Mark. Si John Mark ay isang tao na may matinding advantage. Mula pa nung siya'y bata doon sa Jerusalem, ay ang kanilang bahay ay ginawa ng sentro ng mga pananalangin at pagsamba ng mga mananampalataya. Sa Acts chapter 12, verse 12, ang sabi, and when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark. So ang pangalan ng nanay ni John Mark ay Mary. At ang sabi, were many gathered together praying. Sa bahay nila John Mark, madami ang nagtitipon. Isa ito sa mga house churches nung panahon na yon. At doon sila nagpe-prayer meeting, at doon sila nagkakaroon ng pagsamba. So naririnig niya ang pangangaral ng mga apostol. Lumaki siya na namamasdan ang mga gawain ng mga lingkod ng Panginoon. At sa kanilang paglalakbay at pagmimisyon, dinala ni Pablo at ni Barnabas itong si John Mark. Ang sabi sa Acts, yun nakikita sa Acts 13, verse number 5. Pero pagdating sa verse 13, buksan lang natin sa Acts chapter 13. Verse 5. Acts 13, verse 5. Ang sabi ng salita ng Panginoon, and when they were at Salamis,
they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John to their minister. At yan ho'y hindi si Apostle John, kundi si John Mark. And then pagdating sa verse 13, ang sabi, Acts 13:13, and when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Walang daka-daka, umalis. Nang iwan si John Mark. At bumalik siya sa kanilang bahay doon sa Jerusalem. Hindi sinabi kung anong dahilan, pero sapat itong dahilan para tingnan ni Apostol Pablo na ito na awol, absence without leave. Nang iwan sa ere. At so much so na kung saan nung maglalakbay na muli si Pablo at si Silas si Pablo at si Barnabas gustong isama ni Barnabas si John Mark ulit, pero sabi ni Pablo, ayoko niyan, nang iiwan yan eh. At matindi ang kanilang girian at ang nangyari, naghiwalay sila at sinama ni Barnabas si John Mark at sinama ni Pablo si Silas. Hindi natin alam at walang record kung ano eksaktong nangyari kay John Mark pagkatapos noon, pero isang ebidensya ang meron. Habang siya ay kasama ni Barnabas, ang Diyos ay gumawa sa kanya. Kung dati-rati siya ay isang manggagawa na hindi mapapakinabangan sapagkat nang iiwan, ngayon ang sabi ni Pablo, tangayin mo si John Mark, siya ay isang kapakipakinabang sa gawain. And again, you imagine, malapit nang mamatay si Pablo, hinihiling niya si Timothy na pumunta sa kanya. At pag dumating doon si Timothy, anong gagawin ni Pablo? Hindi lang ito emotional gathering, kundi nandoon ang matinding instruction at mga habilin. At ang sabi ni Pablo, isama mo si John Mark, kasama siya sa pagbibilinan at kasama siya sa mga maiiwang gawain. Sila na yung susunod in line. Sa Philemon, sa verse 4, tinawag ni Pablo si John Mark na fellow laborer din. At si Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 13, si Mark or si Marcus, ang sabi sa verse 13, 1 Peter chapter 5, the church that is at Babylon elected together with you saluted you, so that Marcus my son. At nagkakaisa ang mga commentaries at mga theologians na itong Marcus na ito ay walang iba kundi si John Mark. Na kung si Pablo ay merong Timothy, my beloved son, Titus, my son in the faith, si Pedro, merong Marcus, my son. Na matindi ang naging pagbabago sa buhay nitong si Marcus o si John Mark na ito, at siya ay naging matapat na lingkod ng ating Panginoon. So much so, na sa huling yugto ng buhay ni Pablo, itong tao na kanyang tinanggihan, at naging rason ng kanilang paghihiwalay ni Barnabas, naghiwalay ang dynamic duo, ay ngayon sinasabi niya kay Timothy, Timothy, isama mo siya. At siya ay kapaki-pakinabang. Sabi ng isang komentary, narito ang isang magandang katotohanan. Si John Mark na isang missionary dropout ay ginamit ng Panginoon na kilala ngayon bilang Saint Mark, na may akda ng Book of Mark. Isang nang-iwan dati, ginamit ng Diyos para isulat ang Book of Mark. Hindi lang yun, isang matinding encouragement sa atin ang buhay ni John Mark, na kung saan siya ay may nakaraang pagpalya. At maaaring nireject pa ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. At maaaring hindi siya kapakipakinabang sa panahon na ito, pero maaaring kumilos at gumawa ang Diyos sa kanyang buhay upang siya ay maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Let me take this time to encourage us. Maaaring ikaw ay narito, tinitingnan mong yung sarili. Saan ba ako nalalapat? Para ba akong si Timothy? Para ba akong si Luke? Para akong si Demas?
At maaaring para kang si John Mark. Maaaring pumalya, nadapa, nahulog, lumamig. Pero take courage sa biyaya ng Panginoon. Maaari at pwede niyang gamitin ang isang taong pumalya, nag-back out, naduwag, tumalikod. At maaari niya itong baguhin at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Again, ang punto ho ay ito. Babalik tayo sa ating pinakamensahe. Isa sa mga dakilang daluyan ng biyaya ng Diyos at ebidensya ay ang buhay mismo ni Apostol Pablo. Isa sa mga dakilang daluyan ng biyaya ng Panginoon at kailangan maging ng isang apostol ay ang mga mabuting kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Mga makakasama sa paglalingkod sa Diyos. So wag ho nating i-isolate yung ating sarili. Again, yung ka-ideya, it's just Jesus and me, ay hindi isang biblical na ideya dahil nalooban ng Diyos na isama natin ang ating sarili sa loob ng iglesia at kapisa ng mga kapwa mananampalataya. At narito, hindi sinabi ni Pablo sa loob ng kulungan, it's just Jesus and me. No, Luke is with me. At Timothy, kailangan kita, punta ka agad. Kailangan natin ng mga kamanggagawa. Kailangan ho natin ang isa't isa. As we have begun sa sinabi ni Solomon, kung tayo man ay madapa, merong magbabangon. Tayo man ay mahulog, merong mag-aangat. Tayo man ay lamigin, merong magpapainit. At kung merong kasagupang kaaway na hindi natin kayang mag-isa, maaaring makaya kung dalawa. Napakalaki ng wisdom na meron tayong kasama. Nawa bilang mga Kristiyano at utos din ng Biblia, markahan natin, pumili tayo, maging masikap tayo at maingat tayo sa pagpili ng mga magiging, let me use the word, kaibigan natin sa buhay pananampalataya at ministeryo. At nawa meron tayong ganun. Meron tayong mga kasama sa paglilingkod at ating nagiging kagalakan, daluyan ng biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Nawa at purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos na merong ganito. Salamat sa Diyos na dinisenyo niyang ganito. Napakahirap kung nag-iisa. At alam ho natin na nandito ang biyaya ng Panginoon na maaari niyang gamitin ang ibang mga tao para sa ating ikakaunlad pa sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po muli. Patuloy kaming namamangha kung paano mo ginamit at patuloy na ginagamit ang buhay ni Apostol Pablo. At nakita namin, Panginoon, na hindi siya isang super na Kristiyano na hindi kailangan ng iba. Kundi nahandun pa rin ang pangangailangan niya ng mga makakasama sa ministeryo. O Panginoon, tulungan mo kami. Kailangan din namin. At nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng mga tao na kung saan makakatuwang, makakatulong, at magiging dagdag sa aming pananampalataya. Magdadagdag sa amin sa init at magtutulak sa amin sa lalong mas matapat na paglilingkod sa iyo. At magdadagdag sa amin ng kagalakan. At nawa, O Diyos, hindi lamang po magbigay ka sa amin, kung hindi kami rin ay gamitin mo. Nawa kami ay isang maging mabuting kasama ng mga lingkod mo. O Panginoon, narito ang isang pandemya na kung saan maraming mga mananampalataya ay hindi na nagkasama-sama o nagka-fellowship. Napakadelikado kung aming ibubukod ang aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-exert ng effort. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na umabot sa isa't isa. At gamitin mo, Panginoon, ang mga gawain na meron kami. At patuloy mo kaming turuan pa ng mga kaparaan na maaari naming gawin kung paanong sa gitna ng krisis na ito ay magampanan pa rin namin ang iyong kalooban. Ingatan mo kami, Panginoon, maging sa amin pong patuloy na paghahanda at pagpaplano sa parating na anibersaryo ng gawain ito.
At ngayon pa lamang aming ka nang pinupurit, pinasasalamatan sa iyong dakilang katapatan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, patuloy mo kaming gamitin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When weeping men 10,000 days, bright shining as the sun, we go as days to sing God's praise. That when we first begun. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa live stream po natin. Nawa ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumaatin. Ating baunin ang hamon kayo ng umaga na tayo ay patuloy na magsumikap sa ating buhay ng kabanalan. At naging ang paalala sa atin ngayong gabi na kailangan natin ng mga makakasama at mga tao na pagkakatiwalaan sa ating buhay pananampalataya. Patuloy tayong maging kagamitan ng katuwiran at patuloy tayong maging tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan. I love you all and I miss you all. Ingat po tayong lahat. God bless po. We are dismissed.